Hello mga kaibigan! Welcome sa Filipino Chill Recap. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang science fiction movie na tinatawag na Monster Hunter. Kaya maghanda na kayo dahil may mga spoilers na darating. Sa isang malawak na disyerto sa isang parallel universe, isang dambuhalang barko ang naglalayag sa buhanginan, patungo sa isang madilim na tore na balot ng makapal na ulap at matinding bagyo. Habang papalapit sila, pinagmamasdan ng kanilang pinuno ang mga guhit ng istruktura, parang may napapansin siyang mali. Ang hindi nila alam, isang higanteng halimaw ang palihim na sumusunod sa kanilang barko. Sa isang iglap, bigla itong umatake ng marahas, dahilan para liparin ang lahat ng sakay sa ere. Agad na tumakbo ang kapitan papunta sa manibela, pilit na kinokontrol ang barko habang ang iba na may desperadong kumakapit para makaligtas sa matinding pag-atake ng halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang hunter ang nalaglag mula sa barko at naiwan sa gitna ng buhanginan, habang patuloy na ginugulpi ng halimaw ang iba pang tripulante. Samantala, sa ibang mundo, isang grupo ng US soldiers na pinamumunuan ni Captain Artemis ang naglalakbay sa disyerto upang hanapin ang kanilang mga kasamahan na misteryosong nawala kamakailan. Habang tinatahak nila ang malawak na kapatagan, napansin nila ang maraming bato na maayos na nakapatong sa lupa, parang may mensaheng iniiwan. Ngunit sa dulo ng bakas, bigla itong nagwawakas, na parabang naglaho na lang bigla ang kanilang hinahanap. Bago pa sila makapagsiyasat, isang napakalaking bagyo ang biglang lumitaw mula sa malayo at mabilis na papalapit sa kanila. Agad nilang tinangkang tumakas sa kabilang direksyon, pero nabigo sila, nilamon ng may itim na ulap ang kanilang mga sasakyan at ang malalakas na kidlat ay paulit-ulit na tumatama sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang lumiwanag at magningning ang mga bato sa lupa, senyales na may isang dambuhalang portal na nagbubukas sa harapan nila. Walang nagawa ang mga sundalo kundi dumaan sa portal, ngunit bigla silang nahulog sa bangin. Ang kanilang mga sasakyan ay nagpaikot-ikot sa ere bago bumagsak ng malakas sa lupa. Pagdating nila sa ibaba, dali-dali silang lumabas ng sasakyan upang alamin ang kanilang sitwasyon, at laking gulat nila nang mapansin nilang ibang-iba na ang kanilang paligid. Ang bundok kung saan sila nahulog ay parang naglaho na lang bigla, at ang tanging nakikita nilang palatandaan sa mapa ay isang napakalaking tore sa malayo, napapalibutan ng makapal na ulap at malalakas na kidlat. Habang nagsisimula silang maglakad upang siyasatin ang paligid, laking gulat nila nang matagpuan ng mga sundalo ang mga labi ng pangkat na una nilang hinahanap. Sa mas malapitang pagsusuri, napagtanto ni Artemis na lahat ay natupok ng apoy, pati na ang buhangin sa paligid, na naging salamin dahil sa matinding init. Dahil dito, napagpasyahan nilang lisanin ang lugar, pinaghihinalaang may malaking panganib na malapit lang. Ngunit gaano man sila kalayo magmaneho, wala silang natatagpuang anuman, tanging malawak na disyerto at kawalan ng kahit anong senyales ng sibilisasyon. Habang nagmamaneho, bigla silang napahinto sa isang nakagugulat na tanawin, isang dambuhalang kalansay na tila mula sa isang napakalaking nilalang. Ngunit hindi nila alam, ang mga ngaso mula kanina ay palihim silang pinagmamasdan. Bigla itong nagpaputok ng babala, sinasabing may paparating na panganib. Inakala ng mga sundalo na kalaban ang lalaki, kaya agad nilang pinaulanan ng bala ang mga ngaso, dahilan para ito'y tumakbo palayo. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula ng yumanig ang lupa, at mula sa ilalim ng buhangin, isang dambuhalang halimaw ang sumugod sa kanila ng napakabilis. Sinubukan nilang tumakas gamit ang sasakyan habang walang tigil na nagpapaputok upang pigilan ang halimaw. Pero kahit anong dami ng bala ang kanilang iputok, tila walang epekto sa kaaway. Sa isang iglap, naabutan sila ng halimaw at biglang lumundag mula sa buhangin, hinagis ang isa sa mga sasakyan na parang laruan lang. Sa galit, umatungal ang halimaw at agad na binalingan ang iba pang sundalo. Sinubukan nilang barilin ito ng walang humpay, ngunit masyadong mabilis ang nilalang. Sa isang iglap, inatake nito ang isa pang sasakyan, na itulak ito ng sobrang lakas at tumilapon ang mga sundalo sa lupa. Bago pa sila makabangon, isang sundalo ang agad tinusok ng matulis na paa ng halimaw at itinaas ito sa ere, habang ang lahat ay napatingin sa pagkagulat. Alam niyang wala na siyang pag-asa, kaya isinakripisyo niya ang sarili, sabay hagis ng lahat ng kanyang granada sa mukha ng halimaw. Biglang sumabog ang kaaway, nagbigay ng sapat na pagkakataon para sa iba na makatakas. Agad na tumakbo ang mga sundalo papunta sa isang batuhang lugar, habang si Artemis ay walang tigil sa pagpapaputok upang bigyan ng oras ang kanyang mga kasamahan. Palapit na ang dambuhalang halimaw, winawasak ang mga istruktura sa paligid.
Pero sa hindi kalayuan, isang palaso ang lumipad mula sa direksyon ng mga ngaso, at sumabog ito sa mukha ng halimaw. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga sundalo upang makapasok sa isang kuweba. Galit na galit ang halimaw at paulit-ulit na binabangga ang pasukan ng kuweba, ngunit pinaputukan ito ng mga sundalo gamit ang lahat ng kanilang sandata, hanggang sa tuluyang sumuko ang nilalang at nagdesisyong umurong pabalik sa ilalim ng buhangin. Dumilim na ang paligid habang unti-unting bumabalot ang katahimikan sa disyerto. Hindi alam ng mga sundalo kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, isang dambuhalang insekto ang biglang sumunggab kay Artemis. Itinaas siya nito sa ere at tinusok ng matalim na pangil, nagpasok ng lason sa kanyang katawan. Agad na nagpaputok ang kanyang mga kasamahan at napalaya siya mula sa halimaw, ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila magising si Artemis. Sa isang iglap, mas marami pang insekto ang lumitaw mula sa dilim. Pilit na lumaban ang mga sundalo, pero sa sobrang dami ng kalaban, napilitan silang umatras at iwan si Artemis. Nang magising si Artemis, laking gulat niya nang matagpuan ang sarili na nakakulong sa loob ng isang higanteng sapot, napapalibutan ng mga bangkay ng iba pang biktima, nakabiting patiwarik mula sa kisame. Sinubukan niyang kumawala at sa wakas, nagawa niyang sirain ang sapot, dahilan upang mahulog siya sa lupa. Ngunit sa kanyang pagtayo, halos mawalan siya ng malay sa nakita, lahat ng kanyang mga kasamahan ay patay na, natrap sa loob ng mga kakon ng halimaw. Takot at pagkagimbal ang bumalot kay Artemis, pero hindi siya pwedeng manatili roon. Agad siyang humanap ng daan palabas, at sa kanyang pagtakbo, natagpuan niya ang isa pang sundalo na buhay pa. Magkasama nilang sinubukan makatakas, ngunit mabilis silang napalibutan ng mababangas na insekto. Sa harapan mismo ni Artemis, walang awa nilang pinatay ang kanyang kasama. Wala nang ibang pagpipilian, kaya mabilis niyang kinuha ang isang spray can, sabay sindi ng kanyang torch. Sa isang galaw, pinakawalan niya ang apoy sa mga halimaw, sinunog ang lahat ng nasa harapan niya. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang tumakbo ng mabilis, pilit na umaakyat palabas ng yungib. Sa wakas, nakalabas siya sa bangungot na iyon, isa siyang buhay na saksi sa bangis ng mga nilalang sa mundong ito. Sinubukan ng dambuhalang mga halimaw na habulin si Artemis, ngunit bigla silang tumigil nang lumapit siya sa liwanag ng araw, pansamantalang nagbigay sa kanya ng kaligtasan. Matapos makabawi ng lakas, umakyat siya sa pinakamataas na lugar upang magmasid, ngunit walang kahit anong makikita, tanging malawak na disyerto ang bumabalot sa paligid. Mas lumala pa ang sitwasyon nang matuklasan niya na ang dambuhalang halimaw ay nag-aabang malapit sa lupa, handang lapain ang sinumang tatapak sa buhangin. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang paghahanap ng masisilungan bago lumubog ang araw. Sa huli, nakarating siya sa isang lugar na puno ng mga lumubog na barko. Habang ini-inspeksyon niya ang loob ng isang lumang istruktura, nakita niya ang samot-saring sandatang gawa sa mga buto ng hayop. Ngunit bigla niyang naramdaman na may presensya sa likuran niya. Sa isang iglap, sumulpot ang mga ngaso at agad inilagay ang kutsilyo sa kanyang leeg, sa pilitang dinala siya bilang bihag. Galit ang lalaki dahil sa pag-atake sa kanya kanina, kahit na ang totoo, sinubukan lang niyang iligtas sila. Dinala siya ng mga ngaso sa kanyang taguan habang unti-unting lumulubog ang araw. Sa pagdilim ng paligid, muling lumabas ang mababangas na insekto upang maghanap ng biktima. Kinabukasan, nagising ang mga ngaso, ngunit laking gulat niya nang makita niyang nakatakas si Artemis. Bago pa siya makapag-react, bigla siyang tinamaan sa ulo ng babae. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan nila, parehong sinusubukan ang kanilang lakas habang nagbabanggaan sa mga kasangkapan, halos wasakin ang buong silid. Sa sobrang galit, tinulak ni Artemis ang lalaki, dahilan para silang dalawa ay gamulong palabas ng kuweba. Bumagsak sila sa lupa at ang lalaki ay diretsyong nahulog sa pugad ng mababangas na insekto. Agad siyang pinalibutan ng mga halimaw, pilit siyang hinihila habang desperadong lumalaban. Ngunit sa huling sandali, nagawang sagipin ni Artemis ang mga ngaso, hinatak siya palayo bago mahuli ng mga insekto. Upang ipakita na hindi siya kalaban, ibinalik niya sa lalaki ang kanyang kutsilyo, at sa huli, nakuha niya ang tiwala nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang piraso ng tsokolate, isang bagay na hindi pa nakikita ng mga ngaso sa buong buhay niya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Artemis na ang dambuhalang halimaw sa disyerto ay tinatawag na Diablos, isang nilalang na kailangang patayin upang sila ay makaligtas mula sa lugar na ito. Ipinakita ng mga ngaso ang sandata at baluting ginagamit ng kanyang tribo,
At labis na namangha si Artemis nang makita niyang may kakayahang magliyab ang mga espada. Dahil dito, agad nilang pinlano kung paano matatalo ang Diablos. Nagtakda sila ng isang pain upang ilihis ang atensyon ng halimaw, isang makina ang naghagis ng malaking timbo sa buhangin, at agad itong hinabol ng nilalang. Sa sandaling iyon, mabilis silang tumakbo pabalik sa sasakyan upang kunin ang mga rocket launcher. Ngunit mabilis na napansin ng Diablos na isa lamang itong panlilinlang. Sa isang iglap, sumisid ito sa ilalim ng buhangin at nagsimulang humabol sa kanila. Napagtanto nilang hindi na nila ito matatakasan. Kaya nagdesisyon ang mga ngaso na maging pain, tumakbo siya sa kabilang direksyon upang mailayo ang halimaw kay Artemis. Hinabol siya ng Diablos at lumundag mula sa buhangin, hinagis siya sa ere gamit ang napakalakas na puwersa, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Agad na lumapit ang halimaw upang tapusin siya, ngunit sa huling sandali, kinuha ng mga ngaso ang kanyang pana at pinaputukan ito ng palaso, direkta sa mata ng halimaw. Dahil sa matinding sakit, nagalit ang Diablos at buong lakas na hinampas ang mga ngaso gamit ang buntot nito, dahilan para muling matamba ang lalaki. Sa huling sandali bago siya mapatay, dumating si Artemis at pinaulanan ng bala ang Diablos gamit ang isang minigun. Nawala ang atensyon ng halimaw at ngayon ay siya na ang target nito. Sa isang iglap, sumugod ang Diablos kay Artemis. Ngunit bago pa ito makalapit, agad niyang pinaputok ang rocket launcher ng direkta sa mukha ng halimaw. Ngunit sa kanyang pagkagulat, wala man lang naging epekto ang atake. Sa halip, lalo lang itong nagpagalit sa halimaw. Sa isang bagsak, hinampas ng Diablos ang sasakyan ni Artemis, dahilan upang ito'y tuluyang mawasak. Mabilis na sumugod ang halimaw upang tapusin si Artemis, ngunit biglang lumundag ang mga ngaso sa kanyang ulo at sinaksak ito gamit ang kanyang napakalaking espada. Napasigaw sa sakit ang Diablos at pinatapon ang lalaki, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Dito nakita ni Artemis ang pagkakataong tapusin ang laban, ginamit niya ang kanyang grappling hook upang lumipad papunta sa ulo ng halimaw. Habang pilit siyang inaalog ng nagwawalang nilalang, mahigpit siyang kumapit sa espada ng mga ngaso. Sa huling pagsisikap, buong lakas niyang itinarak ang sandata ng tuluyan sa katawan ng Diablos. Sa lakas ng tama, tumilapon ang dambuhalang nilalang at bumagsak sa mga istruktura sa paligid. Matapos mapatay ang dambuhalang halimaw na nagbabantay sa disyerto, sa wakas ay malaya nang makapaglakbay sina Artemis at ang mga ngaso. Habang papalapit sila sa misteryosong tore, narating nila ang isang mayabong na oasis, punong-puno ng buhay at tila isang ligtas na kanlungan sa gitna ng malupit na mundo. Nagkampo ang dalawa at sa wakas ay nakapagpahinga, kahit sandali lamang. Ngunit nang bumagsak ang gabi, nagising si Artemis sa malakas na tunog ng isang higanteng nilalang na lumilipad sa ibabaw nila. Napalingon sila sa abot tanaw at laking gulat nila nang makita nilang nilalamon ng apoy ang paligid, isang dambuhalang dragon ang naglalagablab ng apoy sa buong lugar. Di nagtagal, nagsimulang yumanig ang lupa, nagtatakbuhan palabas mula sa kagubatan ang mga nasusunog na dinosaur. Agad na tumakbo ang dalawang mandirigma upang makaligtas. Bigla na lang may isang napakalaking lalaki na tumalon mula sa mga puno at bumagsak sa lupa na may napakalakas na impact. Sa isang iglap, naitaboy niya ang mga halimaw gamit ang isang napakalakas na shockwave, na siyang nagligtas sa buhay ni Artemis. Hinugot naman ni Artemis ang kanyang mga sandata at pinapailan lang ang apoy sa kanyang mga espada, sabay nakipaglaban sa paparating na mga halimaw kasama ang mahiwagang lalaki. Samantala, ang mga ngaso naman ay patuloy na tumatakas mula sa mga dinosaur, ngunit nadala siya sa isang matarik na bangin, wala nang matakasan. Sa huling saglit, isang babae ang sumulpot, mabilis na bumitaw mula sa isang puno gamit ang baging, at hinatak ang mga ngaso palayo, habang ang mga halimaw ay nahulog sa kailaliman. Sa wakas, nalaman ni Artemis na ang mga estrangherong ito ay mga kakampi ng mga ngaso. Narito sila upang sagipin ang kanilang kaibigan matapos ang labanan laban kay Diablos. Ipinaliwanag ng kapitan sa kanila na batid nila ang tungkol sa pagkakaroon ng mga mundo sa iba't ibang dimensyon. Ang misteryosong tore ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga universo. Ngunit napansin nilang nagiging pabago-bago ito, kaya narito sila upang ayusin ito at pigilan ang posibleng pagsasanib ng kanilang mga mundo. Ngunit may isang problema. Ang tore ay binabantayan ng isang mabangis na dragon na tinatawag na Rathalos. Kailangan nilang talunin ito upang makapasok sa loob. Kinabukasan, naglakbay ang grupo habang ang kanilang mga kakampi ay nagpalakpakan bilang pagsuporta sa kanilang misyon.
Tinahak nila ang mapanganib na mga bundok habang palubog ang araw, papalapit ng papalapit sa tore. Sa kanilang pagdating sa harap ng napakalaking pasukan, namangha ang lahat sa tore na nagpapalabas ng malalakas na kidlat mula sa tuktok nito. Nakita nilang nagsisimula itong lumikha ng mga portal, tanda ng lalo nitong pagkasira. Ngunit bago pa nila maimbestigahan ang sitwasyon, isang napakalaking nilalang ang biglang bumagsak mula sa langit at nagpakawalan ng matinding apoy sa kanilang direksyon. Nagsimulang magsigawan ang mga mandirigma habang nagbabaga ang paligid. Sa wakas, nagpakita na ang halimaw, si Rathalos, ang hari ng mga dragon. Bago pa nito maipagpatuloy ang pag-atake, sumugod ang kapitan at nagpakawalan ng isang shockwave sa kalaban. Ngunit agad na gumanti ang dragon, pinaputukan siya ng apoy at napilitang magtago ang lalaki sa likod ng mga haligi. Lumipad pababa si Rathalos upang harapin ang mga mandirigma, kaya't buong tapang silang sumugod. Nagsimula ang isang matinding labanan. Pinalabas ng kapitan ang kanyang enerhiya at nataman ang dragon, isang pambihirang pagkakataon para kay Artemis na umatake. Agad niyang pinutol ang isa sa mga pakpak ng halimaw, dahilan upang ito'y mapadaing sa sakit. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, isa-isang pinagtatapon ng dragon ang kanilang mga kasamahan. Sa kabila nito, hindi sumuko si Artemis, paulit-ulit niyang hiniwa ang mukha ng halimaw hanggang sa may pasok niya ang kanyang mga espada sa loob ng bibig nito. Subalit, bago niya maituloy ang kanyang atake, tinamaan siya ng dragon gamit ang kanyang mga pakpak at natapon siya papunta sa isang bangin. Habang papalapit ang dragon, ibinuka nito ang kanyang bibig at muling nagpakawalan ng apoy. Wala nang ibang magawa si Artemis kundi tumalon sa kailaliman, at sa isang iglap, nahulog siya sa isa sa mga dimensional portals. Sa kabutihang palad, dinala siya ng portal pabalik sa kanyang sariling mundo. Habang nakahandusay siya sa lupa, lumapit ang mga helikopter upang siya ay sagipin. Ngunit bago pa sila makaalis, isang higanteng portal ang bumukas sa langit. Mula rito, lumabas si Rathalos, na sumunod kay Artemis papunta sa kanyang mundo. Sa isang iglap, pinunit nito ang eroplanong sinasakyan ng mga sundalo, dahilan upang bumagsak sila sa disyerto. Sinubukang lumaban ng hukbong sandatahan gamit ang kanilang mga armas, ngunit walang laban sila sa halimaw. Sa isang bug zone ng apoy, nasunog silang lahat sa isang iglap. Si Artemis lamang ang nakaligtas. Habang lumalabas siya mula sa wasak na sasakyan, nakita niyang walang habas na winuwasak ni Rathalos ang buong hukbo. Muli siyang sumugod, gamit ang kanyang grappling hook upang lumipad papunta sa dragon. Sa ere, ginamit niya ang kanyang espada upang hiwain ang pakpak ng halimaw, hindi na ito makakalipad muli. Sa huling sandali, pinaputukan niya ito ng isang naglalagablab na projectile, na sumabog sa mismong bibig ng halimaw. Sa isang iglap, pumutok ang katawan ng dragon mula sa loob, isang akal ang tapos na ang laban. Ngunit sa kabila ng matinding pagsabog, nabuhay pa rin si Rathalos. Mas galit ito ngayon at handang gumanti. Ngunit bago pa nito matuloy ang pag-atake, isang malaking pagsabog ang nagpatalsik dito. Sa di inaasahang pagkakataon, dumating ang mga ngaso sa mundo ni Artemis. Patuloy niyang pinaputukan ng mga sumasabog na palaso ang dragon, hanggang sa isang matinding tama sa lalamunan nito ang nagbigay ng huling dagok. Sa wakas, bumagsak si Rathalos, tuluyang patay. Bago pa sila makapagdiwang, biglang lumitaw ang kapitan at nagbabala. Lalong lumalala ang pagbukas ng mga dimensyon. Sa itaas ng tore, isa pang dragon ang lumabas sa portal, lumilipad papunta sa kanilang mundo. Walang pag-aalinlangan, muling kinuha ni na Artemis at ng mga ngaso ang kanilang sandata, handa sa susunod na labanan. Sa malayo, isang misteryosong figure ang nagmamasid mula sa tore, ang tunay na may utak sa likod ng lahat ng ito. Ano ang tunay niyang plano? Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa susunod? Ay comment nyo sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na video.